Sa naging panayam nga po kamakailan ni Mr. Versace Rick Reno kay Saul Canelo Alvarez, sinabi ni Canelo na nais niyang ipasa ang torch ng pagiging face of boxing sa kanyang stablemate na si Jaime Munguia, ang kasalukuyang WBA World Super Middleweight Champion. Sa edad 35 anyos, batid ni Canelo na bilang na ang kanyang mga araw sa mundo ng boxing at gusto niyang si Munguia ang magmana ng kanyang trono. Pero syempre hindi nagustuhan ng The Mexican Monster ang mga banat ni Canelo. Si David Benavidez ay kilalang matagal nang hinahunting si Canelo para labanan upang maipasa sa kanya ang sinturon o maipamana sa kanya ang trono ni Canelo. Subalit siya ay pinagkaitan ng pagkakataon ni Canelo. Kaya naman sariling diskarte, sariling pagsusumikap ang ginagawa ni Benavidez upang magningning ang kanyang pangalan. Hawak ang kartadang 32-0 with 26 knockouts. Sa edad 29 anyos, 3 Division World Champion na po ngayon si Benavidez. At hindi lang yon, number 5 na po siya sa pound for pound rankings. Kaya naman sa ayaw at sa gusto ni Canelo, mukhang si Benavidez talaga ang tagapagmana ng kanyang trono. At may naisip nga pong magandang paraan si Benavidez kung sa tingin ni Canelo si Munguia ang susunod na face of boxing. Ani Benavidez, kung gusto nila na si Jaime Munguia ang maging mukha ng boxing, hayaan siyang lumaban sa akin sa light heavyweight. Tatalunin ko yan via knockout. Tingnan natin kung anong klaseng face of boxing si Munguia. Pero sa katunayan, wala naman daw pong pake si Benavidez kung sino ang face of boxing. Ang kanyang layunin daw po ay makapagbigay ng mga laban na kung ano ang gustong makita ng mga fans. Gusto lang din daw niyang maging the best version ng kanyang sarili at talunin ng mga pinakamahuhusay. Samantala sa iba pang balita, binatikos naman po ni former world champion Timothy Bradley ang pagiging friendly o buddy-buddy ni Shakur Stevenson sa iba pang mga boksingero. Para kay Bradley, maling mentalidad ng boksingero ang mindset na tulad kay Shakur, kung saan naikipag-alyansa siya, naikipagkaibigan, turingan na parang magkakapatid, para may dahilan siyang hindi sila maglaban-laban. Ikinumpara ni Timothy Bradley ang kanyang sitwasyon kay Lamont Peterson at sitwasyon ni Shakur Stevenson at Keyshawn Davis. Ani Bradley, naaalala niya noong mga panahong siya ang world champion. Way back 2009, gusto rin maging world champion ng kanyang kaibigan na si Lamont Peterson. Kaya naman kahit brothers ang kanilang turingan, minabuti po nilang maglaban. Walang personalan. Yun daw po ang tinatawag na sports. Yeah, Lamont Peterson was my brother too. Lamont Peterson. But shit, I had the title. And he wanted it. So we had to fight. That's just what it is. It's called a sport, people. Yeah, it's business too. Sa ngayon, ang gustong mangyari ni Timothy Bradley kapag nanalo si O'Shaquie Foster sa kanyang paparating na laban kay Raymond Ford, dapat daw pong pagbigyan ni Shakur si O'Shaquie Foster. Lalo na't palaging ibinibida ni Foster na sa mga training camp, sa mga sparring session, ay lagi niyang pinahihirapan si Shakur Stevenson. Naniniwala si Foster na siya ang may kakayahang tumibag sa undefeated number 3 pound for pound na si Shakur Stevenson. At gusto rin malaman niya ni Timothy Bradley. Oh yeah, we heard about the sparring sessions, yeah. Foster's been saying he's been always got in your ass. He said he's always, that you've never had a good day in camp with him ever in the history of your existence. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot,